Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat. At muli po ay tayo bumabalik dito po sa programa po nating The Baptist Lunch featuring the wives portion, ano, yung issues. At salamat sa Panginoon na meron po tayong programa na nagpapalakas sa mga kaalaman o sa pamamagitan ng mga kaalaman ng mga para sa mga wives, no? Kaya salamat at narito naman po kami para magbigay po sa inyo ng karagdagang impormasyon at kalakasan para po sa mga asawang babae, no po? And ako'y naniniwala na ito po ay patuloy na magbibigay ng kalakasan at sandata sa mga nangihinang kababaihan, aming mga asawang kababaihan. Okay? Alright, again, magandang tanghali, Luzon, Visayas, and Mindanao, and even outside the country. Magandang tanghali po sa inyo lahat at alam mong oras meron kayo dyan pagka kayo nagsusubaybay. I can only say thank you for watching and thank you for being with us this afternoon. Okay? Alright, bibigyan ko po ng pagkakataon ang aking po mga kasama rito, ang co-host na magbigay po sa inyo ng pagbate, no? At alam ko naman na marami itong mga babatiin. May mga ilan tayong mga kabataan na dyan, o mga nagwa-watch na ngayon, taga-subaybay, na ngayon ay nandiyan na maging mga pastors at ilan sa mga kapatiran, kaibigan na napasahan po ng link. And by the way, shout out dyan sa mga nasa labas na nagbibilang. Sa mga estudyante ng ating CBBA, kasama na po ang mga teachers. No? So shout out sa inyo lahat dyan. Okay? Alright, my co-host. Good afternoon po sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at sana'y natuyo ang inyong mga nilabhan dahil sa sobrang init kanina. Oh diba? yeah, grabe ngayon, ano? Maaga nag-summer, ano? Opo, wala pong klase ang ibang mga cities, Pastor, mula kahapon kasi mataas po ang heat index. Pati po ngayong araw na to may mga declared cities na walang klase. Oh. Oo, kaya stay put po kayo dyan. Manood na lang muna kayo ng TBL at huwag kayong lumabas dahil masyadong mainit. So, pagka hindi pala tayo nadamay dun, ibig sabihin maganda ang tagig, ano? Opo, Pastor. Pati yung Pasay, hindi rin. Parang ang nakita ko po, Manila. Talagang pinagkakasyahan talaga tayo ng Diyos. Ano? Talagang pinapaboran tayo ng Diyos. Opo, Pastor. Parang ano yan eh, parang sa ibang bansa na nagsususpende sila ng trabaho, eskwelahan, lahat ng pagtitipon, di rin sila lumalabas dahilan sa snow. Opo. Pero tayo naman dito dahilan sa init, pero at least hindi kasama ang tagig. Amen, Pastor. Ano kayo mangyayari sa tagig kung alis tayo rito? Anyway, sige, tuloy mo na. May special covering po yung tagig. Yeah. Opo, kanina po kasi nag-aantay si JJ na magde-declare. Sabi ko sa kanya, umalis na tayo, walang pag-asang mag-declare kasi makulimlim. So yun po. Good afternoon po sa lahat ng nabibisi na po ang ating chat box. Si Ma'am Tang Belmonte. Hello, Ma'am Tang. And also si Sis Rosemary nanonood from Cavite. Hi, Sis. Thank you for watching. At syempre, maayong udto kay Ma'am Imelda dyan sa Davao City. Ug ang tanang viewers nato sa Hong Kong, murag wala na mo naga-comment. Gimingaw mis yung comment. Please keep your comment coming in. And also, ayan si Sir Rick Belmonte. Good afternoon rin po. Si Ma'am Cynthia na po ang babati ng iba. Yung mga mission natin, nakita ko Sir Ian at saka si Chona. Tag-isisar lang ng gadget. Mayaman ng Batangas. Si Reyda ng Imus. Si Christy Tongol ng Province of Taguig. Ito mga lalaki. Si Edward Castillo. Si Sir Andy Agdon. Hello, Sir. May bago, Sir, ako nakita. Richard Kimayong. Kimayong. Hello, Sir. Thank you for watching the show. At syempre, inaanak natin. Hindi ba si Richard natin yan? Kimayong, Sir, Kimayong. Hello, Sir. Pakilala kayo sa amin. Yeah. Sister Aba, totoo yan. Napakainit ngayon, pero bakit pinagpala nga ang tagig? Siguro, Sir, kasi marami tayong mga puno. Opo, sabi nga ng tagig, probinsyang siyudad. Opo. Sana i-maintain natin na yung mga puno.
kakatayin, wag puputulin, oo. At saka syempre si Pauline day off siya ngayon. Kagabi, grabe, nag-alala akong sobra sa'yo, Pauline, hindi ko nakausap. Kasi 11 na daw siya nakauwi doon dahil meron silang pinoprototype na pagkain. Hello, at saka sa aming mga kaibigan dyan, syempre, yung mga nasa ibang bansa. Si Ma'am Flor. Eto, nakita ko na rin si Ma'am Flor. Ma'am, padala na kayo ng snow dini baga. Ay talaga naman pagkainit na dini sa amin. Marie Chris, ayan, syempre, dahil andyan si Marie Chris, nakita ko rin yung kanyang kapatid, si Judith, na mula pa daw siya sa Bulacan. Kaya sa aming mga kumari dyan, hello, keep on tuning in dahil panibagong pagpapala ang ating matatanggap ngayon, panibagong karunungan na talaga namang magbibigay sa atin ng kalakasan muli. Talagang ako talaga personally, nakita ko yung pagpapala sa atin. Every time na nandito tayo, every time na may maririnig tayo, every time na may panibagong karunungan na ibabahagi sa atin ng ating mahal na pastor. Sabi ko nga, pwedeng ko na lang tayo dito, viewer na rin habang nandito tayo. Live viewer. Pwede na yan, sir. Saludo na kami sa ganong sistema. Okay. Keep on tuning in. At saka nga pala yung classmate ko, si Delabao, talagang nagustuhan niya. Nung napasahan ko siya last time, sabi niya, natutuwa siya dahil talagang ang pinag-uusapan ay tungkol sa pamilya. Kaya sa mga nanay na ngayon ay kung ano mang ginagawa, totoo yan, nakatuyo ng damit kanina, nagsampay ako, pagkagising, nagpaikot ako bago umalis, nakuha ko na dahil talagang tuyo na. Isang blessing yan dahil Bilis ha? Opo, kasi dati, mahirapan ka dahil yung paulan-ulan, mag-aamoy kahit lagyan mo ng sangkatutak na doni, iba pa rin talaga yung pagpapala na sikat ng araw dun sa ating mga damit. Hindi na kailangan ng doni. So yung pala sinampay ko, kagabi, ayos na yun. Ay, opo. Plansyahin ko na yung pagbalik. Baka rin pinaplansya na ng haring araw. Alam, may technique daw dyan Pagka sampay mo raw, dapat basang-basa yung tumutulo ba? Kasi yun na yung nagfa-flat. Pina-flatten niya na yung yung pagkagusot niya, yung tubig na bumababa na natutuyo, yun nagpa-flat sa kanya. Pero sir, maganda ipagpag rin. Kasi pag gano'n, parang matigas. Yung alin? Yung damit po. Pagpag muna bago isampay kahit yung bang pagplansya mo, hinang mo siya, medyo may tubig pa, tapos medyo gaganon-ganonin mo lang. Opo. Huwag mong pasasamahin doon sa pagkagusot ng tubig. Opo. Plansyahin mo na rin. Ginagawa Tip lang yan, tip lang naman yan. Pero yung hindi nyo gaano makuha na ganyan, huwag nyo nang pilitin. Hindi lang doktor yan. Kundi planchadora at labander. Alright. Thank you. At alam nyo mga kapatid, nakikita ko nga yung ibang mga nandiyan ngayon sa ating harapan na ngayon at talagang nagbabantay sila kung ano mapupulot nila. Kaya nakakalungkot naman pag wala kayo napulot. No? Kaya kinakailangan talaga ng tamang pag-aaral and tamang nakita ko si Crisel. Crisel, magandang hapon sa inyo dyan. No? At kita ko lang si Toto. Buti si Toto, nakakachamba lagi to. Lagi siyang watch Bagamat nasa nasa ibang lugar. Hindi ko alam kung anong oras, kung nasaan siya ngayon. But anyways, so maraming salamat mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay. At ako'y naniniwala, meron tayong pagpapala ngayon mula sa Panginoon. Nandiyan na rin si Vivian. Nabati niyo na ba si Vivian? Yeah, si Vivian Tandoy. Okay? And gamitan niyo ng microphone para kayo na rin. Si Sir Mike Dumenden po. Yeah. Good afternoon. Nasaan siya? Wala, parang, Kanina po, nakita ko siya. Okay. All right. And mga kapatid, maganda yung pag-aaral natin na nakaraan. At wala na po akong ibang nakikita na napakasimple at madaling pamamaraan, no? Napakadaling pamamaraan ng ating pagsasaayos ng ating pamilya. Because when we fail on this, sa pamamaraan na ito, we will fail on many things sa ating pong pamilya, lalong-lalo na sa ating relationship
mga kapatid, sa ating pamilya, sa asawa, sa mga members ng family. Sapagkat ito po yung ang tinutukoy ko ay wala pong iba kundi ang panalangin. Yan po ang sinabi ko po sa inyo. You have to commit yourself to prayer. Okay? Because prayer is communication. Like what I said last Tuesday, you cannot establish a good relationship with God without a good communication with God. Okay? So you have to establish a good communication to establish a good relationship with God. Okay? So yan po lagi ang involved, mga kapatid. Walang pinagpala, mga kapatid, na relasyon na walang communication. Okay? Walang strong na relationship na walang strong na communication. Okay? So kaya nga po, mga kapatid, napakaganda if you will commit yourself. Parang ganito, gawin natin na medyo, if prayer is communication, gawin natin na pag naisip nyo yung salitang commit to prayer, dapat commit to communication din. Okay? Yan dapat ang nasa isip natin. So, commit to communication. You have to commit that you will communicate to establish a good relationship. Okay? So, again, no communication, no good communication, no good relationship. Okay? Now, walang ibang pwedeng mag-establish ng good relationship kung walang good communication. Remember what the Bible says. Pinag-iingat tayo ng Panginoon. Kaya kung sinasabi at ini-emphasize, mga kapatid, yung good relationship, kasi kinakailangan ay good communication, kasi meron tinatawag na corrupt communication or evil communication. Alright? Kasi kung ikaw mag-establish ng evil communication, even your manners will be corrupted. You see? So kaya nga dapat mag-ingat po tayo dyan. Okay? Now, pagka hindi po tayo naging maingat dyan, mga kapatid, wala tayong may establish na magandang pamilya. Okay? Alright, so bago po ako magpatuloy, mga kapatid, bibigyan ko muna ng pagkataon. You know, sabi nga nila kanina, payag na lamang sila maging audience dito sa studio ko, mga kapatid. Bagamat sila ay co-host ko rito. Pero ang totoo niyan, isang araw siguro makakaranas silang may iwanan ko sila rito. At sila ay magsosolo, mga kapatid. At ako'y nakamonitor na lamang sa labas. Alam niyo, mga kapatid, ang pinakamaganda dyan, yung may natitrain tayo. Kasi hindi sa lahat ng oras nandito ako Hindi natin alam kung hanggang kailan ang kontrata ko sa Diyos Di ba? So, kaya dapat maunawaan natin kung ano talaga ang purpose ng Panginoon sa buhay po natin. Dapat maunawaan po natin yan para ako yung naniniwala na lahat ay pwedeng gamitin ng Panginoon as long as we are willing to be used by God. Okay? Alright, simulan natin, mga kapatid, kung ano masasabi ni Cynthia sa mga naging topic natin noong mga nakaraan. Sir, tumatak to sa akin. Sabi nyo, keeping prayer is keeping relationship. Mm-hmm. It is keeping something that people can't take away from you. Yun talaga napakahalaga. Ano man yung mga bagay na ini-invest natin. Sige, mga nanay, sige, paganda, paayos ng mukha, maayos na damit. Pero ano yung nilalaman ng puso natin? Napakahalaga yung communication natin in a relationship. Ang question ko dito, paano kaya yung habang kayo'y nagsasalita noon, ang iniisip ko noon, ako mismo, ano kaya paano yung relationship ko sa Panginoon? Ito yung lagi kong kwan sa sarili ko na hindi ako gagawa ng isang bagay yung paggising pa lang. Ang una talagang nasa isip ko, kausapin muna yung Panginoon. Bagamat katabi ko si cellphone, minsan gabi pa lang, meron akong iniwanan na message to somebody. Siyempre, mag-e-expect ka ng reply. Maaring may tendency na yun yung maisip ko. Kasi kung bisan, emergency, pero hindi natatakot ako. Sabi ko, bago ako magsimula ng araw, una ko munang kakausapin, Panginoon. Kasi alam ko na ang lahat ng pagpapala, yung kalakasan ko, yung pag-iingat niya nga sa buong magdamag, at ito bilang isang Sunday school teacher, lagi ko itong sinasabi sa mga bata, lalo na sa Good News class. Pasalamatan natin lagi ang Panginoon paggising lang natin ng umaga. Kasi hindi natin alam kung ano yung
mangyayari pa sa buong magdamag. Yung iba nga kako, lalo na sa Good News Class, kung minsan merong may sakit na mga estudyante, lagi kong sasabihin sa kanila, ito, si ganito, may sakit, o diba? Mapalad kayo, kaya take time na manalangin, magpasalamat sa Panginoon, kasi iningatan na niya tayo sa buong magdamag. Yung iba, nasa hospital nga ngayon. Yung iba, nakakalungkot. Yung iba, nawala ng bahay, ganon. Pero, lagi natin tatandaan na manalangin sa Panginoon. Ito lamang yung ating means para tayo ay lalong mapalapit sa Panginoon. Yung communication natin sa Panginoon, and so with our family. Yun din yung ang lagi kong iniisip, paano kaya rin yung communication namin ni Brother Noel. Malimit nga mag-communicate, magkaroon ng communication, pero lagi bang nandoon yung presensya ng Panginoon kapag kayo ay nag-uusap? Maraming beses na sumasablay kami dyan, pero yun yung lagi kong nilalapit sa Panginoon. Alam ng Panginoon kung paano ko nilalapit yung puso ko. Kasi, ewan ko ba, meron akong yung personality. Sabi ko nga, lagi ko ito inilalapit talaga sa Panginoon. Sabi ko lagi kay Noel, kako, alam mo, para magiging salamin mo ako, wag mo akong bibigyan ng mataas na boses. Kasi minsan yun din yung parang bang dating yung siso, hindi maganda, pero kako, bigyan mo ko ng magandang salita at mag-a-abound sa akin yung magandang salita. Bilang leader, tinitignan kita eh. Yun yung lagi ko ring sinasabi. Bagamat nandun din minsan, inaamin ko na yung fault ko, maraming beses na kapag talagang nakarinig ako ng hindi maganda, parang umiinit agad yung tenga ko. Kaya minsan, sa pagpapala na lang ng Panginoon talaga, na kailangang manalangin. Manalangin. At kahapon, meron akong experience. Papunta ako sa palengke, merong isang babae kakaway-kaway, hindi ako nakasalin, medyo hindi ko agad naaninag. Nung paglapit sa akin, mother pala siya ng classmate ni Pauline nung college. Nakita kami doon sa palengke, tapos kinumusta niya si Pauline. Close yung anak namin nung college pa. Ngayon, nandun kami sa kalsada, tapos kinumusta niya si Pauline. Kako, ayun, biyaya naman ng Panginoon na medyo namimiss namin yung isa't isa personally, pero nagkakalapit kami sa prayer. At saka, kako, maganda ngayon yung sitwasyon natin na meron tayong pag-uusap sa pamamagitan ng mga social media. Sabi kong ganyan. Tapos siya talagang nangingilid na yung luha niya. Talagang sabi ko, may problema to. Tapos yung kinapitan niya yung kamay ko, sabi niya yung anak niya, sabi niya, hindi ko matanggap yung sinabi ng anak ko sa akin. Sabi niya, hindi ko matanggap na sabihin sa akin na kung makakapili lang ako ng nanay. Sabi ganyan. Oh. Sabi ko, wow. Natigilan ako, hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga, actually hindi ko sir alam, di ako makabukas ng bibig. Pambihira, sabi ko, may mga kabataan talagang ganoon. Sa likod na pag-iisip ko, nakuha ko kasi, ipinanganak siya na single parent siya. Pagkadalaga, in other words. In other words, sir. Yeah. Tapos, ang nag-alaga, lola, syempre, yung lola, na-spoiled siya sa lola, unang apo. Tapos pagdating sa kanya, gusto nung anak niya, age kaya nagtataka ko, 27 years old na daw yung anak niya, mas matanda kay Pauline na 1 taon. 27 years old yung anak niya, sabi niya, yung edad bang yun, tulungan mo ako ba yung may mali? Ganyan. Hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko. Nakatitig ako sa kanya, nasa kalsada kami. Kaya nga sabi ko, magkakaroon ako ng one time na mabisit siya. Sabi ko talaga, iniwanan ko na lang talaga. Ang may babahagi ko lang sa'yo talaga, ipanalangin mo at saka ipanalangin mo yung anak mo at saka ikaw din. Nagkaroon ka na ba ng time na hinawakan mo yung kamay niya at sabi mo, anak, manalangin tayo. Sabi niya, hindi pa daw siya nagkaroon ng ganong pagkakataon. Pero sabi ko, alam mo, yun yung pinakamabisang paraan para mapalapit ka ang anak mo sa'yo. Ilapit mo muna siya sa Panginoon. Yun yung number 1 kong sinabi. Yun lang ang sinabi ko, manalangin, at manalangin ka kasama yung anak mo. Yun lang, sir. Amen. Wow.
Oh, nakakalungkot naman yun. Ano? Alam mo, minsan, eto, sa mga batang nagsasalita ng gano'n, kung makakapili lang ng nanay, hindi nyo rin kaya naiisip yun, na yung nanay pwede rin magsabing, kung makakapili lang ng anak. Ano, kaya matindi rin. Ano? Pero alam niyo mga kapatid, I'm not putting the blame on the child. No? Kasi kung paano pinalaki yung bata, that will tell us why. They can the child can say that, you see. So it will always go back to how we raise them, you know. Kaya nga sa ating simbahan mga kapatid, tinuturo natin ng mabutihan, no, kung paano magpalaki, how to raise a godly child, no. Kasi importante ito, kaya meron tayong mga programang pampamilya kapatid na hindi natin tinatanggal. Katulad ngayon, pinag-uusapan natin ang prayer, then naiisip nyo ba, dapat ang unang-una, subject na naman to, prayer. Bakit? Bakit natin pag-uusapan ng prayer? Why pray? You see? So, mamaya may babanggitan akong talata, yun din, babalik yung tanong sa ganun. Okay? So, ganun lagi. Pag nag-aral tayo, ibabalik at ibabalik natin yung ating inaaral sa atin. Bakit? Anong dahilan? Is it really important? Then ano ang mangyayari sa akin kung tatangkilikin ko ito, kung susundin ko ito, and then what will happen also to me if I will not obey? In other words, if I will disobey, what will happen to me? If I will obey, then what will happen to me? So, yung mga bagay na yan, you have to consider those questions, mga kapatid. Okay? All right, Marnelli. Ako naman po, Pastor, yung sinabi niyo po, when you stop praying, lalong makakapasok ang dyablo. Yeah. And that is when you give the devil the chance to destroy you. Yeah. Tapos naalala ko, kinukwento ko na merong naging answered prayer na nakalimutan ko nang pinag-pray ko. Sabi mo nga, paano na lang kung hindi mo na tinigilan? Baka may mas grabe pa talaga yung nangyari na naging answer doon. Kaya sabi ko, ang galing talaga ng prayer, and tested po yun. Yung sinasabi ni Ma'am Cynthia kanina na sa umaga pa lang, yun yung iniisip mo na gusto mo bang hawakan yung cellphone mo, pero ako po, I have already, kasi ito po, di ba, diniscuss yan ni Pastor last year na as much as possible, wag niyong hahawakan ng cellphone niyo pag gising niyo, kasi pag nahawakan niyo na yan, wala na kayong magagawa, tuloy-tuloy na. So, meron na po akong na-establish na routine ngayon. I do not sleep with my phone. So, iniiwan ko yung cellphone, tapos matutulog ako. So, sa kinaumagahan, wala akong cellphone doon. Pagbaba ko, hindi ko rin bubuksan yung cellphone kasi I love the verse yung, seek ye first the kingdom of God and all these things, and His righteousness and all these things. Di po ba parang sasabihin mo na mamomroblema ka kasi kailangan mong tignan kung may mga sagot dun sa mga tinext natin, di ba? Yung mga previous days na hindi natin natapos. Pero sabi ng Panginoon, and all these things. Imagine all these things. Parang, okay, hindi ko na iisipin pala kasi all these things shall be added. Yeah. So it's just an addition. What matters really is our communication with Him and learning, hearing His word, His message to us dun sa pakikipag-usap natin sa Kanya. May mga moments hindi ko napi-perfect yun everyday na nagpi-pray. So I ask forgiveness, and then I always ask the Lord, Lord, ano yung message mo para sa akin? Talagang ano yun, walang fail na nakukuha ko yung message niya, na ano yung ipapaabot niya, yung nire-reveal niya sa word niya. So, wag po tayong tumigil sa pagpipray kasi, eto pa po, sabi pala last week, the reason why the Holy Spirit is convicting you because somebody is praying for you. Yeah. O, diba? So, wag niyo kalimutan kapag pag naisip mo na, ay, parang gusto kong pumunta ng ganito, or baka matagal ka nang tinatawag ng Panginoon in some ministries, nag-aalangan ka lang, nako, conviction na yan ng Holy Spirit sa'yo dahil may nananalangin para sa'yo. And last but not the least, yung last week ay sabi na ni Pastor, the person who prays for you is the one who truly loves you. Oh, di ba? Totoo naman. Mahirap pong ipanalangin ang taong hindi natin mahal o hindi natin natututunang mahalin. Through prayer po, it's either nababago yung tao dahil binago siya ng Diyos, or ikaw yung nagbabago
dahil binago na ng Diyos ang puso mo towards your treatment to that person na pinapanalangin mo. Yan po. That's good. That's good. Alam niyo mga kapatid, I don't know, kung inyong pag-aaralan, communication is the very thing that we usually do. Sa araw-araw, kapatid. Umaga, tanghali, gabi, pagkagising natin, bago tayo matulog, ginagawa natin yan. Pero napapansin niyo po ba mga kapatid, na yung makipag-communicate ka sa tao napakabilis. Pero yung makipag-communicate ka sa Diyos ay napakahirap. You see, now, bakit kaya? There must be something, kapatid, na dapat usisain natin. Kasi, bakit pagdating sa Diyos napakahirap? Pero naniniwala naman tayo sa prayer. Ito ang matindi rito eh. Ang paniwala ng iba, yung prayer per se is powerful. Pero kung tutuusin, yung prayer per se, yung panalangin, as in panalangin, that is not powerful. The very thing that makes your prayer powerful is because it depends on to whom you are communicating with. Because we are also warned, evil communication corrupt good manners. Okay? So it could happen, kapatid. Maaring pwedeng mangyari sa buhay mo na depende sa kinakausap mo. Sino ang kinakausap mo sa araw-araw na minsan akala natin mga kapatid nakakatulong sa atin. Pero pag kinommunicate mo, lalo kang babagsak, lalo kang hirap, as in mawawala ka talaga. Di ba? Kaya nga nandiyan yung warning ng Panginoon eh. Kaya pag nakita nyo mga kapatid, babalik tayo doon sa Jeremiah, for example. Jeremiah 33, verse number 3. Very familiar na passage sa Biblia at napakadaling unawain. You see that? So, pag pinag-usapan, pag tinignan nyo yung context po nito, ay talagang may mga pagkakataon na dumating kay Jeremiah, yung pagkakataon na helpless siya at napakahirap. No, maraming actually sa Old Testament, napakaraming ganito. Katulad ni Asa, katulad ni Hezekiah, ang daming mga ganyan. Pero titignan nyo mga kapatid, kung ano nangyari sa kanila pagkatapos nilang manalangin. You see? Now, for example, dito po sa Jeremiah, chapter 33, verse number 3, ano sabi ng Biblia? Call unto me. You see? Now, may comma po yan. So, isa sa paraan, isa sa style ng pag-aaral mo, kapatid, is to paraphrase. Study by paraphrase or by phrase. Huwag ka muna mag-paraphrase. Unawain mo muna yung phrase. Okay? So, by phrase, titignan mo. Call unto me, and then the Bible says, and I will answer thee. Okay? And then the Bible says, and show thee great things, great and mighty things which thou knowest not. You see, napakaganda nito mga kapatid. So, the first thing na makikita nyo rito, kaya sabi ko sa inyo, ang dapat muna natin tignan is, kanino ka makikipag-usap? Sabi ko kanina, ang akala ng iba, the prayer per se is powerful na. Pero, ang totoo po niyan mga kapatid, kung kanino ka, if prayer is communication, kung kanino ka nakikipag-communicate, that makes your prayer powerful. Okay? So, importante yan. Kasi kung ang kausap mo hindi naman powerful, katulad sinasabi ko sa inyo, ilagay natin sa mababaw na ilustrasyon. Sino ang kinakausap mo sa araw-araw? Okay? Katulad sinabi kanina ni Marnelle. Okay, pagkagising mo, hawakan mo yung cellphone mo, ang tanong, sino ang kausap mo? Yung bang unang kinausap mo ay naka-encourage sa iyo, nagbigay sa iyo ng power to live for the day. Amen. Napakasimple, di ba? Alright? Or, nakapag-discourage sa iyo. Di ba? Dapat pagka tayo nagising sa umaga, pagka nagising tayo sa umaga, mga kapatid, makikita natin, nakakita tayo na ito ngayon ang gagawin natin. Alright? Ito ngayon. Ano yung araw na ito? Okay? Pagising sa umaga,
nakita mo, dinampot mo yung cellphone mo, nakausap mo siya. Alright, nung nakausap mo siya, ano ang naramdaman mo pagkatapos mo siyang kausapin? Or, habang kinakausap mo, may mga kinakausap tayo mga kapatid na nagsasabi tayong, buti lang nakausap kita. Di ba? Alam mo, napakalaking lumakas ako nung nakausap kita. Di ba? Oh, ganun ang mga sinasabi natin mga kapatid. Meron naman, sana hindi ko na lang kinausap tong taong ito eh. Nanghina ako eh. Oh, di ba? I mean, totoo ba sinasabi ko? Come on. Di ba? Totoo ba sinasabi ko? Experience-wise, di ba? I hope somebody can testify, di ba? Kung tama ang sinasabi ko, mga kapatid. Kaya makikita po natin, mga kapatid, makikita po natin, sino talaga ang dapat nating kausapin and what makes our prayer communication so powerful. I mean, communication per se is not powerful. What makes our communication powerful is the one whom we are communicating with. Now, if you are communicating with the most powerful God, then that makes your communication powerful. Di ba? So, ganun kapatid. Now, may mga taong ayaw nating kausapin. Pag nakausap mo, I'm telling you, patay na ang araw mo. Sa pagkagising mo, ang ganda-ganda ng tulog mo, ang ganda-ganda ng pagbukas mo. Ay, sabi niya, sus, Ginoo, mabuti pang hindi na lang sana ako nagbukas ng cellphone ko. Oh. Alam niyo mga kapatid, kaya nga po, napakahalaga. Now, notice what the Bible says here. Okay? Sa panahon ng blinded ka, at may mga bagay na beyond na sa iyong kakayanan, sa iyong naked eyes, I'm talking about your literal eyes, physical eyes, hindi mo na makita. Now, is there any solution para lamang ma-appease yung doubt mo? Para lamang ma-appease yung fear mo, ma-overcome mo yung fear mo? Is there any way para lamang mawala, para lamang mabigyan mo ng solusyon? Okay? Ano kaya ang dapat nating gagawin? Okay? Kung hindi mo makita di ba? Hindi mo makita. Kasi anumang bagay na hindi natin nakikita, ay, nagdududa tayo. Pagkatapos, nagdudulot ng takot sa atin. Okay. Ngayon, ang tanong ko ngayon, anong solusyon? Is there any solution? You see, now, and that's something that in the Bible is showing us a solution for that problem. You see, those that are beyond our naked eyes, our literal eyes, you see, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng solusyon dyan. Then the Bible here is very clear. Ano sabi ng Panginoon? Call unto me. So the first thing here na makikita nyo is you have to recognize talaga. You have to recognize the presence of God. That's why, kapatid, kapag nananalangin tayo, natutuwa ang Diyos because you are recognizing His presence. Okay? Now listen, bakit inuuna po natin ito? Bakit ang example natin dito, ang usapin natin dito is prayer? Because kapatid, if you can communicate to God, then you can communicate. Communication to your family is very possible. If you can communicate with a person whom you cannot see, then it's very possible to communicate the people whom you can see. Diba? Now, so, and the good thing is this, ang pinakamaganda rito mga kapatid, makikita mo pa na talagang aalalayan ka ng Panginoon. Amen. It is the Lord that will work with you, not just for you, okay, but will work with you. Notice what the Bible says here. Call unto me. In-emphasize niya, sa akin. You see, sino yung akin dito? Very powerful person. Sana makita po natin mabuti. Do you really believe in God? Yan. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo, marami nagsabi na naniniwala sila sa Diyos, pero depende. So that is not, kapatid, totoong pagpaniwala sa Diyos. Ang totoong paniwala sa Diyos, if you have time, okay? If you have time, okay, markahan niyo itong sasabihin ko sa inyo. You go to the book of 2 Chronicles chapter 14.
Okay? Mula verse 8, mga kapatid, makikita nyo dyan ang problema ni Asa. Si Asa ay nag-lead ng military platoon, kapatid. Military, I'm talking about battalion, nga ganun, malaki. You see, nakita nila na wala nang kakayanan. Pero makikita nyo dyan, as you read, beginning from verse number 8, tuloy-tuloy nyo yung pagbabasa ninyo, makikita nyo, mga kapatid, kung paano ni-recognize at pinersonalize ni Asa ang Diyos. You see, na ito rin na may kaugnayan dito, sinasabi rin ni Jeremiah, call unto me. Sinasabi ng Diyos sa aklat ni Jeremiah, call unto me. Very personal. Si Asa naman, ni-recognize niya, thou art the Lord. You see, ikaw ang Diyos ko, ikaw ang Diyos namin. You see, so, kaya nga mapatid, sa turo din ng Panginoong Kristo, importante rin yan. Ano turo ng Panginoong Kristo? Kapag manalangin ka ng ganito, Ama namin. So recognizing God personally. In other words, you have knowledge on God. You see? You have a personal knowledge on God. Importante ito, kapatid. Kasi kapag wala kang kaalaman, pagkakilala sa Diyos, paano kang tatawag sa hindi mo kilala? Okay? Ngayon, kaya nga sabi ko po sa inyo, mga kapatid, ito'y dapat makita natin kasi marami nagsasabi na, well, alam mo, talagang napaka-powerful ng panalangin. Depende kung sinong kausap mo. Depende. Oh. Sa tao na nga lang, meron tayong kausap na maayos, meron tayong kausap na hindi maayos. Minsan nagsisisi ka, bakit ko pa ba nakausap-usap ang taong ito? Di ba? So, kapatid, pero sinasabi ko po sa inyo, hindi ka magsisisi kung Diyos ang kausap mo. And just imagine, kapatid, kung titignan nyo mabuti, okay? Nandito yung prompting nandito yung kung paano tayo pinaprompt ng Diyos. Ang sabi niya, call unto me. Call unto me. That's the prompting. Imagine, it's a divine invitation, kapatid. Invitation ng Diyos. You call unto me. Boy, I don't know. Matindi, no? Matindi, mga kapatid. Akalain mo ang Diyos nag-iimbita sa iyo. Sa private, Pastor, mahigit pa yun sa private dinner with the President. Oh, yeah. Oh, yeah. Yun yung comparison. Yeah. Ano ang attitude natin pag ini-invite tayo ng sinasabi mo, Marnelli? Yeah. Di ba? Anong attitude natin? Correct. What a privilege. Iniisip natin, di ba? Amen. Ay, ano kaya kung yung creator ng universe? Amen. Mahigit pa yun sa invitation ng Pastor, ng Hari ng Britanya. Oh, yeah. Diba? Oh, yeah. Oh, See? And look at the prompt. Ang prompting. Ang invitation dito is to call. You see? Call unto Him. In any time. Now, you might call Him during your trouble. And you might want to call Him during your abundance. Di ba? So, alinman, in poverty, in sickness, anumang kalagayan po natin sa buhay natin. Now, as far as family is concerned, kapatid, kailan tayo tumatawag sa Panginoon? Yun ang pinakamaganda rito. Tumawag tayo sa Panginoon. At itong pinakamagandang assurance, mga kapatid. Look at the assurance, the promise here. Okay? What will you expect when God said, all right, this is good. What will you expect when God says, call unto me? Ano kaya ang aasahan mo? Okay? Kapag ka sinabi ng Panginoon, tawagan mo ko. Alam niyo pagka, naalala ko yung mga nag-i-invite sa akin sa Amerika. Pagdating ko sa Amerika, ilalagay nila ako sa hotel. Pag nilagay ako sa hotel, alam mo ba, pagpasok ko sa hotel pa lang, may envelope doon sa table ko. Napakagandang hotel yung mga kapatid. May envelope, may flowers, may fruits, sari-saring fruits, may mga candies, chocolates, ganyan. Nandiyan yan. Kaya, kung yun lang ang titignan po, parang ang sarap pumunta ng Amerika. Yeah. But anyway, kinikwento ko lang po sa inyo. Kinikwento ko lang. So, pagpunta ko doon, pagpasok ko sa hotel, unang-unang makikita ko, ang unang-unang tinitignan ko sa hotel is the bed. Paano nakalagay yung bed? Yun ang tinitignan ko, gaano kalaki yung bed. You see,
anong klaseng bed ito, gaano, tuwan-tuwa ako sa ganon. Titignan ko na yung position ng bed, ganon. Minsan, napakaganda kasi pag yung bed, sa side niya, pag ginan mo yung kurtina, pambira, pag tinanggal mo yung kurtina, salamin, kitang-kita mo ang lahat. And the next, natitignan ko mga kapatid, restroom. Pag tinignan ko ang restroom, titignan ko ang size, titignan ko ang loob, ano yung klaseng shower, malakas ba ang tubig, titignan ko yung lababo, kung gaano kalaki, I like it. Tapos titignan ko yung lavatory, water closet, titignan ko, excellent. Pag nakita ko kung gaano kalaki yung bed, nai-imagine ko na kung gaano kalaki yung restroom. Okay? And then after that, saka ko na ngayon titignan yung paligid. So just imagine, tumingin ako sa bedroom, sa bed ko, tumingin ako sa restroom, ang ganda parehas. Pagtingin ko pa sa kanto, may table doon. Pagtingin ko sa table, may mixed fruits, merong candies, chocolates, and everything. Tapos may envelope. Pagbukas ko ng envelope, sometimes merong cash or sometimes cheque. Cheque yun, mga kapatid. Nakalagay na dun yung love gift ko. Hindi pa ako nagpipreach, pero may love gift na ako. Parang gusto ko na nga umuwi pagkatapos. Yan. Pag nakalagay na dun, mga kapatid, and then may letter pa yan. Ang letter, I'm telling you, very encouraging. Very overwhelming. Tapos nakalagay, thank you for coming and we heard a lot about you, about the ministry. I know we will be blessed by your presence. Ganon. And thank you. We are, sabi niya, very proud that you heed to our invitation. Ganon. Tapos, eto po, pinakang catch doon. If you need anything that is not written here, please do not hesitate to call us. Here is my number. Diba? So, yun mga kapatid. So, akalain mo mga kapatid, ilagay natin, yun lamang yung nag-invite sa akin, di ba? Ang gaganda ng invitation, everything is fine, lahat na lamang halos, ano pang hihilihin ko doon na, nandun na yung mga candies, nandun yung pagkain, sabi niya, meron ka ditong libreng breakfast, and then mamayang tanghali, doon tayo magtatanghalian, and then sa gabi doon naman tayo, and then ganun. And then pagkatapos yan mga kapatid, akalain mo sa huli, sasabihin niya, kung meron ka pang kailangan na wala dito sa sinabi ko, huwag kang mag-alangan na sabihin mo sa amin. Ito ang number ko. Tawagan mo lamang ako. Akalain mo yan? Sabi niya, ito ang number ko. Tawagan mo lamang ako. Pagka tinignan ko kung nasaan ako at anong meron doon kung nasaan ako, ano pang kailangan ko? Now, do you understand? Kapatid, tao lamang yun na nag-invite sa akin. How much more na itong Diyos na ito nag-i-invite sa atin to call upon Him? Amen. So what are you expecting when God says, call unto me? So in times of trouble, you can call Him. In times of abundance, you can call Him. In times of anything that you need, you can call Him. What a promise, kapatid. Now, ano yung nilalaman ng kanyang invitation? Now, do you understand that God is giving us or trying to push us to come into a situation that we should expect? Di ba? Nilagay tayo ng Panginoon doon sa ganung klase kalagayan. When I say, God is simply saying, okay, when I say, call unto me, I want you to expect something from me. Amen. Amen. Hindi kita patatawagin sa akin kung wala kang aasahan sa akin. Yeah, ulitin ko po yun. Hindi kita patatawagin sa akin kung wala kang aasahan sa akin. Because I told you to call unto me, then you should expect something from me. Naiintindihan po ba natin ang Bible? Napakaliwanag, ano? You see, what a great privilege. Yeah, tama ka dyan, Brother Rick. Matinding pribileyo. Okay? Now, so, listen now. When God said, call unto me, then God wants you to expect something from Him. And God here make
makes a list, kapatid, kung ano ang asahan natin sa Kanya. Okay? Ano po yun? Di ba? Ang sabi niya rito sa verse number 3, eto, I'll show you great and mighty things. Grabe. Di mo pa alam. Boy, I'm telling you, just imagine. Balik tayo sa invitation sa akin sa Amerika. Everything that I saw when I get into the hotel room, kapatid, was great. Ha. Yung bed was great. Restroom was great. Fruits, great. Chocolates and candies, great. Love gift, mas lalong great. Greatest. All right? And yet, sabi niya, meron pang greater than that. Wow. Hindi mo pa alam. And you don't know it, but I am very much willing to show it. Yeah. Wow, 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 wow. Mga kapatid, ang sarap pag-aralan ng Biblia, no? Ang sarap. Meron pang kasunod dyan, meron pa. Nakita mo lahat ng dyan. Oh, man, great. Kapatid, naisip nyo ba, lahat ng ginagawa ngayon ng Diyos pamilya natin ay great. May problema. Pero kapatid, yung problema na yun, self-inflicted yun eh. Ikaw ang may kagawa nun, hindi ang Diyos eh. The fact na patunayan ko sa iyo na hindi mo kagawa ng Diyos yan, eh kung kagawa ng Diyos yan, namatay ka na sana. Di ba? So, ang point ngayon is this, sabi ng Panginoon, I'll show you great and mighty things. And that is beyond, sabi ng Biblia rito, di ba? Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, that is beyond your naked eyes, beyond the knowledge that you have received before. Wala ka pang alam dyan. Wala ka pang alam. You see, wala ka pang nakikita. Ang nakikita mo lamang is the greatness, yung sa small room na yan. But outside that room, alam niyo mga kapatid, nung nandoon ako, sabi ko, pambira. Yung room ng hotel siguro mga kasinlaki nito. Kasinlaki nito. Laki talaga. Malaki. Pero alam niyo ba mga kapatid, I don't know about you. Sinasabi ko, yung laki ng studio na to. Okay? So imagine, nandito yung restroom, nandito yung bedroom, nandito yung table, may television, and then ngayon mga kapatid, hindi na uso-uso kung ano pang pindot-pindot. Naghahanap nga ako ng saksakan, isasaksak ko, ipa-plug ko yung yung malaki, diba? May adapter. Hindi na uso yan sa hotel. Rekta na. Wala nang adapter. Ano na, yung USB na. Cord na. Yung cord na, rekta na, wala nang adapter. You see? So grabe na, sophisticated na lahat mga kapatid. And yet, ang sabi na, yung nakikita mong room na to, there are greater things beyond. You see, in fact, sabi ko nga sa inyo, pag hinawi ko yung kortina, makikita ko yung view. There was a time na nandun ako sa pagkatapos ng Seattle, nakalimutan ko. But anyways, si Pastor Mike Matzler nag-invite sa akin. Alam niyo kung saan niya ako binok? Sa isang hotel na malapit sa ilog, na dinig mo yung pagbukas mo ng kortina, paghawi mo ng kortina ng ganon, makikita mo yung ragasa ng ilog. Good night. Very special. Very special talaga. And yet, makikita niyo mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon dito, that is beyond. So meron pa kung saan ka nilagay ng Panginoon. Kung nilagay ako ng Panginoon sa small room na yon, small, kaya ko tinawag ni small, pero as big na yon para sa akin kung sa kwarto ang pag-uusapan. But, kung pag-uusapan sa blessings ng Panginoon, beyond that room, ay mas bigger and greater pa. Now, do you understand mga kapatid, na hindi ho natin nakikita ito? You see, hindi natin nakikita ito. Nasabi ng Panginoon, I will show thee great and mighty things, which thou knowest not. Na hindi mo pa alam. Hindi pa. Ang alam mo lang yung nakikita mo rito. Now,
Pero pagka binuksan mo, subukan mo buksan yung bintana. Pag binuksan mo yung bintana, may makikita ka na. Pero sabi ng Panginoon, hindi pa yan. Meron pa. Bonus. Naalala mo na nasa Japan tayo, Cynthia, sa tuwing pupunta tayo sa ibang lugar, may nakikita tayong iba. Opo, kakain. So that is beyond our knowledge. Kung, in other words, kapatid, kung sisigi ka pa, may makikita ka pa. Pero kung hindi ka sisigi, wala ka na makikita. Amen. So all you have to do is to move forward. All you have to do is to continue to pray. Continue to communicate. That's why, etong sinasabi ko kapatid, commit to communicate. Commit to communicate. Now, bakit natin kinakailangan mag-communicate sa Diyos? Do you understand that the first step, first move na dapat natin gawin, as far as communication is concerned, communicate first to God. Commit to communicate to God first. Bakit? Yung communication natin sa Diyos, yun ang magpaplansya, kapatid, ang mag-aayos, ang maglalagay lahat ng ating communication sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating pamilya. You see? Now, yan ho ay napakahalaga. Practical, makikita po natin lagi yan. Makikita po natin lagi yan, mga kapatid. So, kapag ka ikaw ay walang magandang communication sa Diyos, huwag mong asahan na magkakaroon ka ng magandang communication sa iyong pamilya. Yeah. We fail to communicate. All right, take this. We fail to communicate with our family, with your wife or your husband because you failed to communicate with God. In other words, kapatid, mas gaganahan ka na mag-communicate sa pamilya mo, sa asawa mo, kung nakipag-communicate ka muna sa Diyos. Kasi kung hindi ka magkakapag-communicate muna sa Diyos, anong i-communicate mo sa iyong misis? Sa iyong husband? Anong i-communicate mo? You see? Anong way of communication? Anong klaseng communication? Ano yung style ng communication? See? So, that's sad, kapatid. Ang nakakalungkot dito, kaya nga merong away-away. Kasi nauuna kasi yung communication natin sa tao kaysa sa Diyos. Lord, guide me. Saan na ganon? Lord, makikipag-usap muna ako sa iyo. You see, sa unang-unang dilat ng mata natin, anong ginagawa natin? Ang kinakapa natin. Kahit hindi pa natin, masakit pa ang mata natin, ha? Masakit pa ang mata natin. Kinakapa na natin kung nasaan yung cellphone. Diba? Mabuti na lang na isurrender na. Kung hindi na isurrender, yun ang kinakapa ni Leia. Yeah. So yun ang problema, mga kapatid. Kaya nagkakaluko-luko ang buhay natin. Bakit mangangapa-ngapa ka pa? Samantalang pwede ka naman tumingala na lamang, thank you, Lord, for giving me another day. Thank you for the good night rest. Now I beg you to please direct me. Diktahan niyo po ako kung anong gagawin ko sa araw na ito. Okay? Bagamat may mga listahan ka na ng gagawin mo, you might have it in a hard copy or you might have it in your mind. Pero maganda, kung ikaw para masanay ka lamang, magkaroon ka ng routine sa buhay mo, ilagay mo sa hard copy. Okay? So, alam nyo, yan po ang pinakang matindi, kapatid, na nakakaligtaan natin. Kaya may problema tayo sa ating pamilya, natulog tayo, na may communication tayo sa tao, pero wala tayong communication sa Diyos. Nagising tayo na may communication tayo sa tao, wala tayong communication sa Diyos. And yet, we are expecting God to bless our day. Amen. Woo! Ha! Man, I hope may makikita po tayo rito, mga kapatid. Ulitin ko yon. Ulitin ko. Natulog ka ng kausap mo tao. Pagkagising mo ang kausap mo tao. Pero umaasa ka na pagpapalain ng Diyos ang araw mo. Ang tanong, paano? Hindi mo nga sinama ang Diyos sa pagtulog mo. Hindi mo sinama ang Diyos sa paggising mo. Tapos aasahan mo ang Diyos na pagpalain ng araw mo. Ay, nako. Ay.
Ewan. Sana po mag-isip-isip po tayo mga kapatid. Tignan po natin, napakaliwanag ng Biblia. Ang dami po dito. So makikita po natin, dito sa binabasa po natin, nandyan po yung prompting, nandyan po yung expectation, and then sinabi na ng Panginoon yung revelation kung ano ang kanyang i-reveal. Things that you do not know, things that you cannot see, things that is beyond even in your imagination. See? Sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians chapter 2 verse number 9, di ba? As it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. May mga bagay sa buhay natin ni hindi man lang sumagi sa isip mo. Pero pumasok, natanggap mo, pambira ito parang po. Hindi ko man lang inaasahan na may darating na ganito. Alam mo kung bakit? Kasi sinimulan mo ang araw mo, nakausap mo ang Diyos. Okay? Now, listen now. Ito na po. Tatapusin ko muna ito dito mga kapatid. No? Alam niyo kung bakit mga kapatid? Sinasabi kong mag-commit muna tayo ng komunikasyon sa Diyos para makapag-commit tayo ng komunikasyon sa ating pamilya. Okay? Now, listen. Kasi, mga kapatid, anytime at anywhere, meron naman pong assurance eh. Meron namang assurance na God will call. Kaya nga sabi ni Paul, in-encourage ni Paul, kasi experience to ni Paul, mga kapatid eh. Ano sabi ni Paul? Pray without ceasing. In other words, the Apostle Paul is not encouraging us to pray na walang patid. Ibig sabihin na, okay, wala na. Huwag ka nang kumain kasi nananalangin ka. Huwag ka nang mag-ibang salita ng iba kasi nananalangin ka. Hindi po ganun eh. No? Yung po'y panalangin, ina-assure tayo ni Paul na kahit saan tayo naruroon, anumang oras, ay pwede tayo makipag-usap sa Panginoon. Amen. You can pray anytime, anywhere, and God hears you. Di ba? So, yun ang pinakamaganda dun, mga kapatid. Ngayon, kung meron tayong assurance ng ganito, ay bakit hindi po natin gawin ito sa panalangin? Yung lahat ng panalangin natin, mga kapatid, yung pakikipag-usap natin sa Panginoon, kung sanay tayo makipag-usap sa Panginoon, listen, itong kagandahan, hindi lamang tayo masasanay makipag-usap sa pamilya natin, sa asawa natin, kundi makasasanay tayo na makipag-usap ng maayos na pagkikipag-usap. Bakit? The way you communicate with God is still the same way that you will communicate with your family. Di ba? Kaya minsan kapatid, nakipag-usap ka na ba sa Panginoon na bastos ka? Lagi kang may please. Po. Laging ganon. You see that? Laging may please. Very napakagalang mo. Napaka-respeto mo. Di ba? Pag nakikipag-usap ka. Ngayon, pag nasanay tayo makipag-usap sa Diyos na merong respeto, masasanay tayo makipag-usap sa asawa natin na merong respeto. Amen. That way, maiiwasan natin ang bangayan. Bakit? Hindi ka nakikipagbangayan sa Diyos. See? Kaya nauuso tayo very, pag nagsalita tayo, provocative. Bakit provocative? Kasi yan lang yan eh. Pero alam mo, kung bago ka nakipag-usap sa asawa mo ng certain na topic or certain issue, yung issue na yun, dinala mo na sa Panginoon. Pag dinala mo na yun sa asawa mo, kapatid, kakausapin mo ang asawa mo na merong respeto. Yeah. Yan ang purpose niyan. Hindi, na-realize niyo buhay mga kapatid? Na-realize niyo? Pero subukan mo, magdala ka ng issue na hindi mo dinala muna sa Panginoon. Pagdating sa asawa mo, iba ang dating mo. Parang very forceful ka. Pero pagka dinala mo muna sa Panginoon, alam mo ang Panginoon magpo-provide nito and you are just sharing sa iyong asawa so that both of you, two is always better than one. At if there are two or more begging in this earth, then madaling pakikinggan ng Diyos. That's the promise. Amen. So, bakit kinakailangan pag-awayan na samantalang pwede kayo magkasundo? At bakit naman nagkakaroon ng away muna? Eh kasi nga po, dinala nyo ang issue sa asawa mo na hindi mo muna dinala sa Panginoon mo. Dalhin mo muna sa Diyos.
So pagka dinala mo na yung issue na, alam mo, nilapit ko na to sa Diyos. Oh. Ibinigay ko na to sa Diyos, inilapit ko sa Diyos, ito yung usapan namin ng Diyos, ganyan, ganyan, ganyan. Okay? So, mga kapatid, ang problema natin is, nagbabangayan tayo ng isang issue sa loob ng bahay natin na walang kinalaman ng Diyos. Who is the giver of life in the first place? God. God is the giver of life first. Eh, gaano pa kaya yung mga bagay? Kung naibibigay sa atin ng Diyos ang buhay natin araw-araw, yung pa kailangan natin sa buhay natin hindi maibigay ng Diyos. Now, bakit tayo nagdedebate? Bakit nag-aaway ang mag-asawa sa gamit lamang sa bahay na samantalang naibigay na ng Diyos yung buhay? Pera lang pinag-awayan na. Samantalang naibigay na yung buhay. Alin mahalaga sa iyo? Pera o buhay? Oh, tanggalin ng Panginoon, akin yung buhay mo, ito pera mo. Aha. So mga kapatid, pag-isipan po natin. Kaya ang kagandahan nito, you have to commit yourself. What is commitment again? It is an agreement that you are going to put into action deliberately. Pinag-isipan ng mabuti, kaya wala hong tigil eh. Tuloy-tuloy. Pinag-iisipan ng mabuti. So you got it? Pinag-iisipan ng mabuti. At pag napag-isipan ng mabuti, doon mo ngayon sasabihin, this is it. Yan po talaga. Okay? Alright. Sana po'y naging maliwanag ito. Kaya kinakailangan manalangin po tayo. Communicate. Commit to communication. Commit to communicate. Kapatid, unang communicate nun muna, Diyos. At kapag kayo kinikipag-communicate sa Diyos, siguraduhin ko sa iyo, meron kang magandang communication sa asawa mo. You see? Wala namang gulo, mga kapatid, sana sa bahay kung walang gulo ang mag-asawa. Okay? So, yun ang mga bagay na dapat po natin i-consider ngayong araw na ito. Okay? Alright. So, sana po ay naging maliwanag ang lahat pong ito. No? Baka meron kayong masasabi dyan. May dadagdag ng konti. Cynthia. Sige, sige. Talagang yung prayer sa akin, yung pinaka-special moment ng aking buhay na kung saan, yung napakagaan, yung walang, unang-una, kausap mo, Panginoon. Unang-una, alam mo na makikinig yung kinakausap mo. Kasi minsan napakahirap na may kinakausap ka, pero hindi mo alam kung naiintindihan ba yung sinasabi mo, lalo na kapag meron kang hinihiling. Pero kapag sa Panginoon, para napakalaki ng room para pumasok ka at sabihin mo, Panginoon, ito po ako, ito po yung nais ko. At yung kahuli-hulihan, thy will be done. Talagang ilagay mo pa rin, Panginoon pa rin yung masusunod. Kaya napakasarap, pinaka-sweetest moment sa akin, yung nakikipag-usap ako sa Panginoon sa pamagitan ng prayer. Wow. That's good. Yeah. Alam niyo yun. Yung sinasabi ko, mga kapatid. Ito lang tatandaan nyo. If you're praying, okay, tandaan niyo ang attitude niyo sa pag-usap niyo sa Panginoon. It must be the same. Same way. Hindi ko sinasabi na gawin mo rin Diyos ang kausap mo. No. How you respect God is the same way that you will respect when you're talking to somebody or other people. Okay? And that way, God will bless you. Okay, go ahead, Bernelle. Yun po, yung kanina, yung sa prayer pa rin po na every time po na nagpipray po ako ng something na meron akong gusto for us, natatakot po akong magsabi na, Lord, sana ibigay mo. Lagi po ako nagkakambyo pagka doon na point. Kasi sabi ko, what if hindi ito yung gusto mo para sa amin? So, laging ang ending ng prayer ko, Lord, thy will be done, at kung ano man yung nararamdaman ko, tanggalin niyo po ito. If this is not your will, tanggalin niyo po yung desire na ito. Yeah. Para po mas madali. Kasi ang hirap pong, kasi po baka mamaya pagsabihin natin na we will expect great and mighty things on our standard. Iba po yung standard ng Panginoon. Yeah. Yung great and mighty things na hindi pa natin nakikita. Baka mamaya isipin natin, pwede pala ako mag-pray na ganito, ganyan, ganito, ganyan. Tinanong ba natin si Lord kung yun yung great and mighty things na papakita niya sa atin, diba? Yeah. So, at the end of the day po, by praying, we learn to trust God more. Na every time po, merong mga problemang nahaharap, alam mo na
kayang-kaya ng Panginoon kasi ilang beses ka na niyang sinave out of any trouble. And ngayon, Pastor, grabe yung impact ng sinabi mo na it is an invitation, divine invitation. Parang Yeah. ngayon lang ako nakarinig nun na, oo nga, no, grabe yun na, what a privilege na, ako po may, ako dyan may terms of endearment ako, sasabihin ko sa, huwag kayong disturbo, may date ako sa Panginoon, ganon. Pero ngayon, ganun po lagi ko sinasabi, may date ako. Pero ngayon, mas grabe to. Hindi lang date, talagang divine appointment. Wow, divine invitation. Oo, divine invitation. I Wow. like the term, Pastor. So, Wow. thank you so much for this. Yeah. Alam mo, ang catch ko rito, mga kapatid, eto yung magandang catch ko rito, yung sinabi ko kanina. Okay? When God invites you, God wants you to expect something from Him. Yeah. The very fact that God wants you to call Him, God wants you to expect from Him. See? God wants you to expect something from Him. So, napakaganda po niyan, mga kapatid. I mean, look at this, man. Totoo, which is, sa lahat naman ng invitation, di ba? If someone invites you, anong sasabihin mo? Uy, ano bang meron? Di ba? So, ganun kaagad eh. Ano bang meron? So, pag sinabi niya, ay kasi birthday ko. So, you're expecting something. Yun nga lang, yung may birthday, yung celebrant, nag-expect din sa'yo. Bring something. Parang sa kasalan. Ano sinasabi doon sa invitation? Cash is encouraged. Wow. Iba ng panahon ngayon, hindi na sila nahihiya. Hindi na lang a-attend. Walang Hindi na nahihiya. Parang ikakasal pa lang, nanlilimos na. Bakit? Toka-toka eh. Tutukahan si kumpare ng ganito, tutukahan si kaya mag-anak na ganito. O ano sa'yo? Baka sa'yo. Ano sa'yo? Baboy sa'yo. Isa na, kambing sa'yo. Pampiyara, ba't ka pa nagpakasal, nanlilimos ka na? Oh yeah, totoo yan. That's the very thing na ayaw ko, kapatid. Oh. Kaya sabi ko nga, simpleng kasalan lang eh. Kung ano-ano pang gusto nyo magkaroon ng baka, gusto nyo baka sakali siguro. Pero ang sinasabi ko, mga kapatid, ang pinakamaganda ito, pag nag-invite ka, isipin mo that you should expect something. I mean, the people are expecting something. Kaya sinasabi ko lagi sa auditorium, di ba? Sa pulpit. Okay? Nag-invite tayo ng tao to come to our church services. Then, anong gusto nating asahan nila? I know, they're expecting something. You see? So, kaya kinakailangan makita po natin ang lahat ng bagay na ito. Okay? Alright, may sinasabi si Brother Andy. Thank you very much po, Pastor Hill, Ma'am Cynthia, and Ma'am Marnelli. This segment should be preserved. Mainam na balik-balikan ang mga sinabi ng ating mahal na pastor. Alright, thank you, Brother Andy. Yeah, totoo po yan. This is not actually my words. This is actually God's word. Yung binaybay ko po sa inyo ngayon. Yeah, yan po ang totoo. Meron ba kayong gustong basahin dyan na comment na nagustuhan nyo? Sige, bago tayo magpaalam. Yeah. yun sa pinakalas kay Sir Andy. Yeah. Kay Ma'am Tang, sabi niya po, madalas ganun po ako, kaya naisip ko pagtiwalaan na lang talaga ang Panginoon. Ilalatag ko ang nais ng puso ko, but ipagkatiwala ko sa Kanya kung ano ang nais niya. Amen. Kasi dyan, meron ba? Alam mo, gintong-ginto itong mga pinag-uusapan natin. No? Kaya, yan, sabi ni Tango, Amen, Pastor. So true, salamat po sa isa na naman at panibagong encouragement, ang divine invitation. Thank you po. Okay. Alright. That's good. Alright. So, magpaalam na tayo at mga huling salita nyo na lamang, Marnelli. Maraming salamat po sa inyong panood. Sing init ng sikat ng araw ang diskusyon natin dito sa Matindi. PBL. Ngayon ko na, marami na akong naririnig sa inyong dalawa ng mga bagong, alam mo, Di pa talaga sa matagal. nakatulong. Nakikita ko na. Alam nyo, mga asawa ninyo, si Noel, si Julian, sabi niya, nagpapasalamat ako, sir, na in-invite niyo yung dalawang si Mrs. ko, ganun din kasi si Noel, sinasabi niya rin, na talagang nakita ko, lumalago sila sa programa, hindi lang, at least yan, talagang katulad na sinabi niyo kanina, nakikinig na talaga kayo. Na hindi kayo naghuhugas ng plato, hindi kayo nagluluto,
Talaga nandiyan kayo, naka-pay attention kayo. Po. Ano yung mga salita na yan? Talagang matindi. Sing-init ng... Sikat ng araw sa labas ang diskusyon natin dito sa TBL. Kaya sana po ay marami kayong natutunan katulad namin po na sabi ko po, ang sinasabi ko Ma'am Cynthia kanina, gawan ito dapat ng reels. Maraming reels ang pwedeng gawin dun sa sinabi ni Pastor kanina. Oo, yun po yun. So, abangan po natin yan. Huwag po kayong aalis dahil unang araw pala, unang Tuesday pa lang to ng Marso. Di ba pag March, umpisa ng summer? Wow. Talaga naman. Oo nga. Ano unang Tuesday? Opo, Pastor. Wow, thank you. Yan ang maganda. Yan ang kagandahan pag meron kang kasamang ganito, mga kapatid. Kasi hindi ko nare-realize yan. Minsan hindi ko nalalaman. Nagkakagulo-gulo na nga ang araw ko. Minsan nagbibihis ako. Akala ko linggo na. Pambira, hindi pa pala. Amen, Pastor. Gulong-gulo ako. Sa dami pa naman problema rito. Hindi na ako magbabanggit. Nahihiya na siya. Yeah. Pero ayan, si Toto. Madaling araw daw kung nandun siya ngayon. Well, anyway, sabi niya, madaling araw man, madilim, pero maliwanag ang mensahe. That's good. Ayan, yung pagiging makata, nahawa na si Sir Toto. Yeah. So, thank you po. Alright. See you again next Tuesday. All right, Cynthia. Talagang napakabuti ng Panginoon natin. Meron tayong immutable God na talagang hindi binabago. Kaya itong programang ito, lalo pa nagpapalakas sa amin at sa bawat isa sa atin. Talagang ang sinabi na ang kainitan ng panahon, sinabi ni Sister Maneli, at ang pagpapahayag na ang prayer para sa akin talaga. It is the sweetest time para sa akin, yung makipag-usap sa Panginoon. Kaya yung mga nanay, kung meron tayong mga kabagatan, lumuhod tayo. Luhod natin sa harapan ng Panginoon at siya ay 24/7 na makikinig sa atin. At ibalik natin sa Kanya yung mga kabigatan. At kapag ibinalik na natin, ibinigay na natin sa Kanya yung lahat ng kabigatang yan sa atin, maging masaya man tayo, maging malungkot man, lahat, iwanan na natin sa Panginoon. Huwag na natin bitbitin yung mga kabigatang yan na iniluhod na natin sa Panginoon. Keep on praying and keep on watching the Baptist Lunch every Tuesday. Yeah. Amen. Sabi ni Tang, Pastor, dapat talaga may taga-remind na kayo. Oo, marami naman taga-remind. Pero kung sabi mo, kakasamahin ko yung taga-remind, hindi. Pagkatapos niya akong remind, aawayin din ako niyan. Ibaba mo nga. Ibaba mo nga. Yeah, para sabi sa akin ni Huya, Sir, dapat may tagalaba ka na, tagapalansya ka na. Yeah, sabi ko, meron naman, may washing machine ako. At least yung washing machine, pagkatapos niya akong labhan, hindi niya ako minumura. Hindi na nagsasalita. Tapos hindi nagsisimangot yung washing machine. Yung washing ko, alam mo yung washing machine ko, LG. Wow. May pinapagawa nga ako kay Lucy. Sabi ko kay Lucy, gawan mo nga ako ng itsura. Nakalagay LG, pero ang itsura nandoon si LG. Yeah. Kaya pag nakita ko yung washing machine, makikita ko si LG. Yeah. Pero ibaba mo kasi meron akong idadagdag sa inyo. Kasi sabi ni Kim, yung sinabi ni Kim Kusari, Responso. Asa na siya? All right. Word for the day, divine invitation. Okay? Wag lang yan, dagdagan po natin. Number 1 is divine prompting. Di ba? Divine prompting. Ibig sabihin, divine words. Yung unang dumating, prenumpt tayo ng word, in-encourage tayo ng word na call unto me. Okay? And then second, divine invitation. Third, divine revelation. Yeah. That's it. So tatlo yan. Okay? Para lamang medyo lahat may Sean. Yung una, divine proclamation. Yon. Divine proclamation. And then divine invitation. And then divine revelation. Alright. Okay, kami po ay magpapaalam na mga kapatid. Nawa po ay natulungan kayo ng programang ito. No? Salamat sa mga nandyan. Yan, andyan si Linda Quinones, sabi niya, sa kasayahan, sa kalungkutan, laging Diyos ang tawagan. Wow! Mambihira, galing. Okay?
Alright, so thank you so much sa lahat po ng mga nagtangkilik ng programang ito. Naway natulungan po namin kayo sa tanghaling ito. Magsama-sama po tayo sa ikalalago, hindi sa ikalulungkot. No, kinakailangan magsama tayo sa paglago. Alright? Okay, so hanggang sa muli mga kapatid, enjoy the rest of the day and enjoy your lunch kung hindi pa kayo nagla-lunch mga kapatid. Alright? And muli sa TBL, sa susunod na Tuesday, sabi nga ni Cynthia mga kapatid, tuloy-tuloy ang ating, para mabigyan natin ng magandang encouragement ang mga nanay. No? Huwag tayo, lahat, itong issue na ito mga kapatid, magnanay, magtatay, you have to commit yourself to communicate. Okay? All right. God bless you all. I love you all. Pain have a reason of its own. Now I realize that I was not alone. The changing seasons of my life were not left up to chance. Lord, I know you were working to fulfill your plans. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Tomorrow when I turn around and I look back at today, I will understand your purpose and my thankful heart will say, all along your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. You've led me through things that you knew would make me strong. Your
Your love has been there all along.